again, Father God, salamat po Lord sa magandang araw na ito. Salamat po Lord sa buhay, kalakasan, at patuloy na pag-ibig niyo sa amin, Lord God, Father. Salamat po Lord sa kabutihan niyo, Lord, sa araw-araw ng aming buhay, Lord God, Father. Sa araw na ito, Panginoon, lumalapit po kami sa inyo. Humingi po Lord kami ng kapatawaran, Lord, kung may nakikita po kayong kagumihan sa amin, yung mga gandang bagay. Panginoon, linisin niyo po kami ng inyong banal na dugo upang maging karapat-dapat sa inyong harapan, Lord God, Father. And Lord, we offer ourselves to you. Tanggapin niyo po ang aming kalooban, ang aming puso, ang aming isipan, Lord, na ituon lamang namin ito, Lord, sa inyong salita, O God, Father. Patuloy niyo po kaming turuan, bigyan puso na handang umunawa, umintindi, at magpatama, Lord, sa inyong mga salita, O God, Father. And Lord, dinadalain ko rin po, Lord, yung praise and worship team. Pangunahan niyo po sila, Lord. Hayaan niyo po, Lord, na sa pamamagitan nila, Lord, madama po namin yung presensya niyo, maramdaman po namin yung kaluwalhatian niyo. Pangunahan niyo po sila, O God. Samahan niyo po sila, gabayan niyo po, Lord, sila. Maging yung mga tatayo sa harapan, Lord, magbibigay ng inyong mensahe. Lahiran niyo po siya, Lord, ng inyong banal na dugo, ng inyong banal na espiritu. At makita lamang, Lord, yung salita niyo, yung kabutihan niyo, yung pag-ibig niyo, O God, Father. And Lord, sa bulwagang ito, tinatabi po namin ang manggawa ng kaaway. In Jesus' name, tinatabi po namin yung espiritu ng antok, kwentuhan, walang interes. Panginoon, tinatabi namin yan sa pangalan ni Kristo Jesus. Bagkos maituon lamang po namin ang aming puso, Lord, sa inyong salita, O God, Father. And Lord, salamat po, Lord, sa kaputihan niyo, sa pag-ibig niyo, minsan pa sa inyo ang lahat ng pagpulit pa sa salamat sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Praise God. Isang palakpak naman po, para po sa ating tatlo. Now is the time to worship the Lord. Amen. 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 Praise God. Tayo po umawit. Now is the time to
Woo! Holy name of Jesus. We lay our crown at the feet of Jesus. Give us all mercy and love at the feet of Jesus. We cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy. Yes, we cry, holy, holy, holy. He's the we fall down, we lay our crown at the feet of Jesus. The greatness of His mercy and love at the feet of Jesus. We cry, holy, 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 holy. We cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy. He's the Lord. We fall down, we lay our crown at the feet of Jesus. The greatness of mercy now. His mercy and love at the feet of Jesus. We cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, our Father. You are worthy of all praise. To you our lives we raise. You are awesome in this place.
purihin po natin ating Panginoon. Lord, thank you po Lord sa kabutihan niyo. Thank you Lord sa pag-ibig niyo. Salamat po Lord sa dakilang pag-ibig niyo, Lord, na patuloy po kaming inuunawa, Lord, sa aming kakulangan, sa aming kahinaan, Panginoon. Salamat po Lord dahil na mahal niyo po kami. Minsan pa Panginoon sa inyo ang lahat ng papulong pasasalamat sa Panginoon Kristo Jesus. Amen. Sige po. Bati niyo na po yung mga katabi niyo. Batiin po natin, ako'y nagagala at naririto ka. Pagpapalain ka ni God. Di ba totoo naman, lahat ng nagpupuli kay God, may nakala na biyaya dyan, may nakala na pagpapala dyan. So, ihanda na po natin yung sarili natin, no? Kung nagno-notes po tayo, naglilista tayo ng verses, handa na po natin. Higit sa lahat po, handa na po natin yung sarili natin. Sabi niyo sa sarili mo, mamaya ka na makipag-marites. Diba? Mamaya ka na makipag-marites muna. Ngayon, itoon muna natin yung puso at isipan natin kay God. Yun naman yung reason kung ba't tayo nandito, diba? This time, kay God muna tayo. Sabi mo sa katabi mo, kay God muna tayo mamaya na yung focus muna tayo kay God. May oras para sa lahat, pero this time, ang oras nito ay para kay God. So hindi ko na po patatagalin, tawagin ko na po si Pastora Senia Agnes. God is good. All the time. All the time. God is good. Amen. Laging mabuti ang Panginoon sa buhay natin. Amen. Amen? Amen. Laging mabuti ang Panginoon. Laging mabuti ang Panginoon sa lahat ng bahagi ng buhay natin. Na minsan hintay lang niya tayo na makipag-usap sa Kanya. But there are times na hindi natin nagagawa ito. God is always waiting for each and every one of us. Last week, pinag-usapan natin ang nangyari sa bayan ng Egypt. Yung nangyari na ayon sa kasulatan, ayon sa banal na kasulatan. Ang Egypt, sabi natin, ay napakayaman during that time. Sa lahat ng bahagi ng buhay nila, ang mga pananim, tumutubo, malulusog, at marami silang naaani. Ang dagat ay napakaraming isda. There is an abundance in Egypt. Lahat ng pananim, lahat ng mga hayop ay napakasagana. So, matatalino ang kanilang mga prophet during that time. Lahat ng bagay ay ginawa na ng Egypt para sila ay umunlad sa kanilang buhay. Ang mga tao doon ay malulusog, mahuhusay, sapagkat pinagpala ang bayan ng Egypt during that time. At umasa sila sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Nakita natin sa aklat ng Exodus kung paano ang mga plague ay mga salot, 10 salot na dumating sa kanilang mga buhay. Walang nagawa ang kanilang mga Diyos. Sumadsad sila sa kahirapan. As the Bible said, sumadsad sila sa kawalan. Bakit? They do not call on God. Hindi sila tumawag sa Diyos. Sabi natin, there is an abundance in Egypt. And during that time, na si Abraham ay umalis na sa Mesopotamia, pumunta sa Egypt dahil there is famine in Canaan. Merong tagutom, kaya pumunta si Abraham during that time na nananagana ang bayan ng Egypto. Sagana sa lahat ng bagay, napakayaman, napakalusog. Mayaman ang kanilang kultura, mayaman ang kanilang bansa. But they believe on their idols. Makikita natin. Yung 10 salot na binigay ng Panginoon sa kanila, it is not parusa. Hindi yun curse. Hindi yun paghiganti. Ito ay challenges para sa kanila. Why? Because they believe on those salot na dinudiyos nila. Kaya sila ay challenge ng Panginoon kung ano ang magagawa ng mga sinasamba nilang Diyos-Diyosan. Kaya, during that time, sumadsad sila sa kahirapan.
When you turn your back to God, there is problem. There is curse. Dumarating yung mga hindi natin inaasahan sa buhay natin kung tayo ay tumatalikod sa biyaya ng Panginoon. Everything started from God. Lahat nangyari sa Panginoon, sa pangunguna ng Panginoon. Wala magsasabi na wala siyang Diyos. Mayroong Diyos na lumikha sa iyo at siya nakakaintindi sa iyo. Kaya, sometimes we do not consult God. Kinukonsulta natin ng ibang tao, ano ba gagawin ko? Ano bang mangyayari? Ano bang gagawin ko? God knows everything about you because He is your maker. Ano man mga pinagdadaanan mo, ang Diyos ang nakakaalam ng mabuti para sa iyo. But people, sometimes, hinahanap nila yung mga kaibigan nila, kung saan sila pupunta, kung saan sila magtatanong, kung anong dapat gawin. Do you know Satan? Satan dinidescribe na may sungay, may buntot, may kapa, ano pa? Na pangit. Hindi ganun si Satan. Ginawa lang ng tao yan. You know what? Satan is the light bringer in heaven. Napakatalino, napakaganda, tumutungtong sa mga mayayamang kulay ng mga bato. Yun ang kanyang tungtungan. Ano ang kinakatawan ni Satan ngayon? Sometimes, ginagamit niya ang tao. Hindi naman agad-agad nagbibigay ng hindi magandang buhay sa iyo si Satan. Satan only give you suggestion. Ano kaya? Ganitong gawin mo dyan. Panain mo kaya yan. Ano kaya? Ganitong gawin. I-chismis mo kaya yan. Yan ang ginagamit ng kaaway dito sa mundo. He's the king of the world now. Siya namamahala ng mundo ngayon sa kapanahonan na ito. But when people call on God, God will do something better for them. Ganyan ang Panginoon na sinasamba natin. Mayroong mga pagsubok ang buhay na natin dito sa mundo. But when you turn your back to God, everything will turn not right for you. Kaya makita natin ang Egypt sumadsad sa kahirapan. Natuyo ang Nile River na nagdadala ng maraming kayamanan sa kanila. Ang farm, kinain ng mga locust, kinain ng mga pulisap, kinain ng mga hayop. Nakamatay ang maraming baka na kanilang kayamanan. Ang kayamanan ng araw sa pamamagitan ng mga alaga, ng hayop at ng mga servants mo. Yun ang doon nabibilang ang kayamanan ng tao during that time. Pero sumadsad sila to the point na naghirap ng gusto. Bakit? Dahil sa sinasamba nila ang mga 10 salot na lumusog sa kanila. Ito ina-idolize nila. Kaya hindi pagpaparusa ang natanggap nila. This is a challenge from God. Inapon sila ng Panginoon. Tingnan ko nga kung anong gagawin ng mga salot na Diyos ninyo. Tingnan ko nga kung may gagawin sa iyo ang Diyos na tinatawag mo, ang ina-idolize mo. Because people are so much dependent upon sometimes in their selves. Kaya, ang ginawa ng Panginoon, pinaranas sa kanila ang kahirapan. At nung sagad na sila sa kahirapan, nakita nila ang Israel, ang lalayang bansa na tumatawag sa Diyos. And they call on the name of the Lord. They build an altar. Nag-offer sila ng sacrifice sa Panginoon. Ang Diyos na maawain, mahabagi, nagpapatawad, nagmamahal, nakita ang pagbaba ng kanilang kalooban. At nabago ang puso ng Diyos na sila ay minahal, pinagpala, unti-unti umusbong ang Egypt. Nakikita natin ang ginagawa ng Panginoon. Isa pa makita ng mga example na pinakita, Damascus, Syria, Babylon, lahat ng mga bansang pinag-aralan na natin kung paano sumadsad, pero nung tumawag sa Diyos, hindi ka kayang hindi patawarin ng Panginoon. Kung buong puso ang hinihingi mong pagpapatawad para sa sarili mo, God will forgive you. Pero kung, Lord, patawarin mo po ako, mamaya gagawa kita ng hindi tama.
Hindi po ganun ang Panginoon. Sabi sa Bible, God is not mocked. Hindi nagpapabiro ang Diyos kailanman. Tandaan natin, hindi natin kayang biruin ang Panginoon na kunwari ganito gagawin ko, pero pag-ling ko, mapaiba ko, Lunes, Martes, Merkules, hindi. Ang ginagawa ko, nag-chismis ako. Naghahanap ako ng mga kaibigan na magpukwento sa akin ng mga magandang bagay na mga napanood nila sa sine, nang ginawa nilang kapulasukan, na nagtagumpay sila sa ginagawa lang pang-i-scam. Alam ng Panginoon ang nangyayari dito sa buong mundo. Wala tayong may tatagin ang baman. So ngayon, pag-uusapan natin, nasa chapter 20 na tayo. At sa lahat po ng mga bago, we are talking about the series in the Bible, in the book of Isaiah. Ngayon, nasa chapter 20 tayo. Chapter 19 last week, ngayon nasa chapter 20 na tayo. Pero bago ang lahat, gusto kong tumayo tayo lahat sa oras na ito at bigay ang pagpapala at parangal para sa Panginoon lamang. Hallelujah. Father in heaven, we thank you for this wonderful morning that you are at the center of this gathering. Dalangin po namin na buksan mo po ang puso ng bawat isa. Maunawaan namin ang iyong mga salita. Makuha namin ang lesson na gusto mong matutunan po namin. Lord, dinadalangin po namin na patuloy kami makapagpuri sa iyo, makapagparangal sa iyo sapagkat ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat at nalalaman mo po ang lahat ng buhay namin sa kapanahon ng ito. Kung nasaan kami ngayon, Panginoon, kung ano nangyayari sa aming puso, sa aming kalooban. Lord, sa oras na ito, tinitingin namin ang kalooban mo ang masunod sa buhay po namin sa mga sandaling ito. Ang mga salita po ninyo ay pumasok sa aming puso, hindi lang aming napakinggan, kundi ikapabuhay, Panginoon. Maraming salamat po pagdating sa mga nasa Facebook Live. Dalangin po namin kung anong pagpapala ang inanda mo sa lugar na ito, sa bawat isa sa amin. You are not just touching, Father God, but you are touching every heart of this fellowship. Maraming salamat po sa lahat ng gagawin mo na patuloy ka namin mapapurihan, patuloy ka namin pinasasalamatan sa lahat ng biyayang ito. Binabalik namin sa iyo ang papuri at parangal sa matamis na pangalan ng Panginoong Jesus. And everybody say, Amen. Makakaupulat po tayo. Magpalakpak po para sa Panginoon yan. Yan po ba kaligay natin sa Panginoon? Kapag pinupuri natin siya, pinapalakpakan natin siya, napaparangalan natin ang Panginoon. We give our best to our Maker, our Creator, our Savior, our Lord. Binibigay po natin para sa Kanya ang lahat ng ginagawa natin sa buwan. Because God is in control of everything. Let us look at chapter 20 of Isaiah, chapter 1, verse 1 to 6. Okay. Wala daw pong video. So, babasahin ko na lamang po. In the year that Tartan came unto Ashdod, when Sargon, king of Assyria, sent him and fought against Ashdod and took it. Ashdod is Palestine. At the same time, spake the Lord by Isaiah, the son of Amos, saying, Go and loose the sackcloth from off thy loins, and put off thy shoe from thy foot. And he did so, walking naked and barefoot. And the Lord said, Like as my servant Isaiah walked naked and barefoot 3 years, for a sign and wonder upon Egypt and upon Ethiopia. So shall the king of Assyria lead away the Egyptian prisoners, and the Egyptian captives, young and old, naked and barefoot, even with their buttocks uncovered with the shame of Egypt. And they shall be afraid and ashamed of Ethiopia, their expectation, and of Egypt, their glory. And the inhabitants of its isles shall say in that day, Behold, such is our expectation, whether we be or help to be delivered from the king of Assyria, and how shall we escape? Pagpalain ang salita ng Panginoon. Binanggit po dito, Ashdod. It is Palestine. Yun po ang bayan ng Palestina. At ang Ethiopia ay
descendants of Cush. Sino yung Cush? Anak ni Ham. Maalala niyo ba si Noah? May tatlong anak, Sam, Ham, and Japheth. Si Ham, anak niya si Cush. At dito nanggaling ang bayan ng Ethiopia. They are stature people, maitim, maaring Africa ang bayan na ito sa ngayon. So, King Sargon is the greatest king of Assyria. At inutusan niya si Tartan. Tartan is the best commander-in-chief of Assyria. Inutusan niya si Tartan para lusubin ang Palestina. Ang Palestine at ang Judah ay magkatabi. Magkatabing bansa. Pero madalas na nag-aaway ang bansang ito. Pero nakasentro ang pag-uutos ni Haring Sargon na lusubin ang Palestina. At nilusog nga nila ang Palestina. So, sabi ng Judah, naku, susunod na tayo. Tayo na susunod dahil katabi tayo ng bansa na yan. Pero, di bale, dumipende tayo sa bansang Egypt at sa Ethiopia. Bakit? Kasi napakayaman na ngayon ang bansang Egypt at ng Ethiopia. Sila ang magtatanggol sa atin. Yan po ang sinasabi sa binasa natin. Kung meron kayong Tagalog na Bible, makikita niyo po yan. Yun ang may Tagalog na Bible. Para lalong yung maunawaan. Wala. Kung English pala tayo. So, pati English na lang ako. So, hindi po. Gusto ko pa maunawaan natin lahat ito yung sinasabi dito. Wala pong meron Tagalog na Bible dito. Pwede po. Hindi po ayoko po ng cellphone. Gusto ko Bible mismo. Tagalog ba ito? Teka, tingnan ko. Tagalog. Gusto ko po, lalo natin naiintindihan para ma-inspire tayo kung sinasabi ng Panginoon sa kanyang salita. Isaiah chapter 20, ulitin ko lang po dahil makikinibal kayo kung naunawaan ito tumutuloy. Chapter 20. Nang taon na ang asutoy sa lakay, hindi na naman ang Tagalog. Nang taon na ang asutoy sa lakay at lupiin ng general na ipinadala ni Haring Sargon ng Assyria, nagbigay ng babala si Yahweh sa pamamagitan ni Isaiah na anak ni Amos. Sinabi niya kay Isaiah, Ubarin mo ang iyong damit na sako at mag-alis ka ng paniyapa. Ngayon nga, ginawa ni Isaiah at lumakad siyang hubad at walang sapin sa paa. Pagkatapos sinabi ni Yahweh, ang lingkod kong si Isaiah ay 3 taon nang naglakad ng hubad at walang sapin sa paa bilang larawan ng Ehipto at Ethiopia. Binihagi ng hari ang Assyria ang mga Ehipsyo at ang mga Ethiopia. Matanda't batay, kakalad ka rin hubad at nakayapa. Laking kanilya ng Ehipto at sila'y manlulumo at magsisiraan ng Lord dahil sa nangyari sa Ethiopia na kanilang inaasahan at sa Ehipto na kanilang pinagmamalaki. Sasabihin ng mga naninirahan sa baybayang iyon, tingnan ninyo ang nangyari sa mga bansang aming inaasahan. Sa kanila pa naman kami tumutulong upang maligtas sa hari ng Assyria. Sino ngayon ang magliligtas sa amin? Ito po ang Tagalog na binasa natin. So, makita natin, sabi ko nga po, magkakabilang ang bayan ng Judah at Palestina. At ang lulusubin ay ang Palestina. Kaya sabi ng Judah, ako tayo na susunod. Kailangan maganda tayo. Di bale, malakas ang kinakapitan natin, bayan ng Egypt at Ethiopia. Malaking mga bansa ito. Yun ang kanilang paniniwala. Na dumidepende sila sa lakas ng bansang Ehipto at ng bansang Ethiopia. Na sinabi ko na nga kung ano yung bayan ng Ethiopia during that time, nanggaling ito sa lahi ni Ham. Si Ham ay may anak na ang pangalan ay
pinanggalingan, apo niya si Cush. Apo ni Noah ito. At ito ang pinanggalingan ng mga tao sa bayan ng Ethiopia. They are black men. Sino ba black men? Sila ay mga maiitim na tao, pero very strong, mighty people ang nasa bayan ng Ethiopia. Kaya, inaasahan nila na tutulungan sila ng mga bansang ito, ng malalaking bansang ito. Pero ano sinabi doon sa binasa natin? Tinawag ng Panginoon si Isaiah. Isaiah, halika, maghubad ka ng damit mo. Damit is represented by balabal. Hindi yung damit na suot na halimbawa ganito. Balabal ito na nagre-represent ng covering niya. At alisin na ang kanyang panyapa. Kung meron siyang slipper or sapatos, alisin mo yan. Maglalakad ka ng 3 taon. Kanino pinahayag ito? Para sa Egypt at sa Ethiopia ito. Dahil dumidepende ng gusto ang bayan ng Judah sa kanya. Kaya, inutusan ng Panginoon si Isaiah. Noon, ang mga tao mahanap ng prophet. Prophet, priest, and king ang sinasangguni nila, tama po ba yung ginawa ko? Or ano po ang pinagagawa ng Panginoon sa atin? Ano po ang pinagagawa ng Panginoon? Pero ngayon, doon sa Old Testament yun. But now, you have the Holy Spirit indwells in you. Amen. Alam niyo ba yun? Amen. Hindi alam ng iba. Pag hindi kayo sumagot, hindi nyo naiintindihan siguro. Kaya iniisa-isa natin, ang banal na Espiritu ay nasa iyo when you receive the Lord Jesus Christ as Lord and Savior of your life. Amen. Nasa iyo na siya. Na pinadala ng Panginoong Jesus, umamatay siya sa bundok ng Kalbaryo, umakyat na siya sa langit, and sabi niya, wait, pinadala niya ang Acts 1:8. And you shall receive the Holy Spirit will come upon you, and you shall be witnesses. Sabi. So, pinadala ang Santong Espiritu sa iyo because tinanggap mo si Lord as Lord and Savior of your life. Paano mo tinanggap? You declare it. Sinabi mo. Kaya pinasusunod natin sila, di ba? Meron tayong prayer of salvation. Kaya meron po bang bago dito? Isa lang. Sige po. Na kailangan tanggapin si Jesus as Lord and Savior of their life. Bago mag-i-indwell ang banal na Espiritu sa iyo. Andyan siya sa iyo. Alam mo ba yun? Amen. Hindi mo nga siya kinakausap eh. Kailangan, dahil nasa iyo, siya magtuturo sa iyo. Siya ang teacher mo. Na hindi na pwedeng sabihin ng iba sa iyo, ito pinasasabi ng Diyos sa iyo. It's no way anymore because you have the Holy Spirit in you. Meron tinatawag yan na external witness, internal witness, and the Word. Para mapatunayan mo ang sinasabi ng banal na Espiritu sa iyo. So, balik tayo sa Egypt at sa Ethiopia. So, nung inutusan ng Panginoon si Isaiah, 3 taon kang maglalakad para ma-fulfill ang pangako ng Panginoon sa Egypt at sa Ethiopia na mangyayari. Ano yun? Ginawa ni Isaiah, inalis niya yung kanyang damit, representing ng balabal yun, hindi naman nagubod-ubad. Sabi, maghubad ka, sinabi doon sa Tagalog. Pero, ang ibig sabihin, alisin mo yung balabal mo at yung panyapak mo. Hindi ka tulad nung nakita natin sa isang news, di ba? May nag-drive ubod-ubad na Koreano, walang saplot, walang damit, kamangga, pati gasoline station, nagbiyag. Hindi yun. Hindi. Ito, ang represent nito ay aalisin lang ang kanyang damit pero magdadala ng balabal at walang sapin sa paa. Isaiah has to do the sacrifice that the Lord is telling him to do. Kailangan gawin niya ito upang ipakita na ito ang mangyayari. Kasi too much dependent ang Judah sa Egypt at sa Egypto. Yan tinatanong ko, kung mangyayari ito, ano na mangyayari sa atin? Sino pa tutulong sa atin? Sometimes people are fully dependent upon people. Kung minsan, too much dependent tayo sa sinasabi ng mga tao,
pinaniniwalaan natin agad. Sabi ko nga, meron dyan external witness kung totoo yun. Kasi may Holy Spirit ka na. Internal witness kung totoo yun. And the Word of God. So, dahil sa pangyayari na ito, natigati si Isaiah dahil pinagagawa sa kanya ang bagay na ito. Pero hindi siya pwedeng tumanggi sapagkat Isaiah is a prophet. Inutusan siya ng Panginoon. So, makikita natin sa verse 3, kinausap siya ng Diyos dito. Kinausap siya. Sinabi sa kanya ang kanyang gagawin. Ang Diyos ay nagbibigay ng proper instruction bago tayo gumawa. Pero, kailangan sangguniin mo siya. Tanungin mo siya. Lord, ito po ba pinapagawa mo? Sabi ng isang kaibigan mo, kinausap ako ng Diyos, itong pinasasabi sa iyo. Would you believe? Hindi na, dahil patunayan mo. Sabi natin, meron external witness, internal witness, and the Word of God. Papakinggan mo ang sinasabi, pero huwag ka agad maniwala. It must be based on the Word of God. Yun. Iko-confirm ito, external witness, ang mga tao who knows God will confirm you sa bagay na ito. Sino sasagutin mo? Your co-workers in the vineyard of the Lord. Hindi ka lalabas nang sa tao ka kung sino mang tao. Ito ang external witness na magsasabi sa iyo kung ito ay totoo. And then, we go to internal witness para sa sarili mo. Hindi ka makakatulog, hindi ka mapapalagay para napipil mo yung guilty conscience mo. Ano yun? Halimbawa, nag-abroad ka, tourist. And then nakita mo na maganda mo trabaho dito, mag-a-apply ako. Nag-TNT ka, makakatulog ka. Meron kang guilty conscience because you are a son of God. Napipil mo yung guilty. Hindi ka makapapalagay hanggat hindi mo inaayos ang bagay na ito. And then, the next one is word witness, the Word of God. Tanungin mo, basahin mo ang Word of God. Sumasalungat ba ito sa gusto mo? O umaayon sa gusto mo? Hindi yung iyong sarili ang ipipilit mo dahil gusto mo yan. Kailangan, yung tatlong witness na yan, maging totoo sa buhay mo. Natutulungan ka ng Panginoon sa mga bagay na gusto mo. So, ang prophet, sa verse 3, verse 4, so shall king of Assyria led away the Egyptian prisoners and Ethiopian captives. Ito ang mangyayari. Nakakahiya ang mangyayari sa kanila. Even their buttocks, magbe-barefoot sila, naked and barefooted, and their buttocks, ano ba yung buttocks? Pigi. Pati yung pigi nila nakalabas na. Before, covered na covered ang body nila. But then, pagdating ito, kahiyan at kawalan ang mangyayari sa buhay ng Egypt and Ethiopia. Ano yun? Nakakahiya. Pero mo hanggang dito, sa pigi, wala silang damit. Nakapapa sila. Bakit? Sumansat sa kahirapan ang bayan na ito. Wala tayong may pagmamalaki. Ang hinahawakan ko kasi yung kaya malakas ako. Akala natin malakas tayo dahil kumakapit ako sa makapangyarihang tao sa mundo. Sino yun? Tao lang yan, ang nilikha din ng Diyos. Everything is started with God and everything will end with God. Yan po ang katotohanan na binabasa natin ng banal na kasulatan. Hallelujah. Sabi natin, yung Holy Spirit, it is in you. Indwelt in you. Nasa iyo na siya. Sangguniin mo siya. Tanungin mo siya kung tama ba yung mga decision mo. Siya lang ang tatanungin mo. Hindi yung, uy, ano kaya? Ganito gusto ko eh. Tama ba ito? Sasabihin mo ka na, oo, tama yan. And then you believe. No. Confirmation must come from the Bible. Confirmation must come from the Word of God. Dito tayo nabubuhay. Huwag tayong umasa. Nung nangyari sa Judah at sa Palestine, na dumipende sa kalakasan ng bayan ng Egypt at ng Ethiopia, talo sila. Walang nangyari. Sabi pa nga nila, ano na ngayon ang mangyayari sa amin kung ganyan na ang nangyari sa bayan
Ethiopia at ng Egypt. Because they lay their trust on people. Nagtiwala sila sa mga tao na naroon sa malaking bansa ng Egypt at ng Ethiopia. Makita natin, wala makatutugon sa bawat pagtawag natin kung hindi ang Diyos lamang. He knows everything about us. Siya ang lumikha sa'yo. Alam niya lahat ng parte ng katawan mo, kung anong gusto mo, kung anong kakainin mo. Alam ng Diyos lahat yan. Tinuro na niya sa'yo ang lahat ng alituntunin para sa'yo. But people sometimes are hard-headed. Ayaw sumunod. Minsan, pag napahamak na, at saka pala pag-uumpisang sumunod. And then, you have learned your lesson. Matuto ka sa pinagdaanan mo nangyari sa'yo. Matuto ka sa leksyon na yan. But the Lord said, come unto me. Inanyayahan tayo. Iniimbitahan tayo palagi ng Panginoon na lumapit sa Kanya. Because wala tayong kayang gawin kung wala ang Panginoon sa buhay natin. Wala tayong magagawa kung ang gusto ng Panginoon ay ang bagay na ito, katulad ng ginawa ni Isaiah, hindi siya sumuway sa gusto ng Panginoon. Sumunod siya. You have the Holy Spirit to nalulungkot ang banal na Espiritu kapag sinusuway mo at hindi sinusunod ang sinasabi niya sa iyo. Nalulungkot ang Holy Spirit. Nagkikrip siya. Tayo ang patuloy na tinuturuan ng Panginoon dahil wala na siya dito, pinadala niya ang banal na Espiritu para tulungan ka. He is your teacher. The Lord said, I will never leave you nor forsake you. And the Holy Spirit was sent for you. Pinadala yan para sa iyo. Hallelujah. Nakita natin ang nangyari sa Egypto at sa Ethiopia. Humiliation, nakakahiya. Mula sa tugatong na katagumpayan ng kayamanan, binagsak sila. Binagsak sila ng Panginoon. Kaya, ang lahat ng mga taong dumidepende sa kanila ay nawalan ng pag-asa. Ang Holy Spirit na binigay sa atin ng Panginoon ay nananatili. Nandiyan yan sa'yo. Huwag mong pabayaan. Kausapin mo siya, manalangin ka, magpatulong ka upang bigyan ka ng sapat na kaalaman kung paano ang gagawin mo sa buhay na hinaharap mo sa panahon ngayon. Hindi lahat ng tao tama ang landas na tinatahak. Meron mga taong lumili sa landas para mas madali. Nalulungkot ang Holy Spirit kapag gano'n ang ginagawa natin. We grieve the Holy Spirit which is in us. Gusto ng Panginoon, ilagay tayo sa tamang kapamaraanan ng buhay. Pero kung minsan, tayo ay tumatalikod at gusto natin gawin. Yan ang nature ng tao. Kaya nga bumaba ang Panginoon dahil walang pwedeng magligtas sa tao. All have sinned and come short of the glory of God. Lahat ng tao may kasalanan. May kasalanan tayong pinana. Ngayon ay isang paraan para dumating ang Panginoong Jesucristo dito sa ibabaw ng lupa para magkaroon ng kaligtasan ang tao. Walang makapagliligtas sa tao kundi spotless, malinis, mabuti, maganda, walang kasalanan, hibati na kasalanan, walang tao pwedeng magligtas kundi ang Panginoong Jesucristo lamang. But He came into this world. Isang sanggol, pinanganak lang sa sarsaban, hindi katulad mo, pinanganak ka sa ospital o sa bahay, na tinanang kumatrona o ng kumator. Pero si Jesus, to show complete humility, pinanganak sa simpleng sarsaban. Sino yung mga unang nakakita dito? The humblest people of themselves during that time, ang mga pastol, na nagpapastol ng kanilang mga hayop sa bukid, no? Sa parang, biglang nagpakita ang anghel at sila ay nakarinig sila ng awit na tinuturo isinilang ang Mesiyas. And they followed the star. Sinundan nila ang liwanag na daladala sa pamamagitan ng anghel at dinala sila sa sarsaban. God chooses the poorest of the poor people during that time to bring salvation to this world.
Alam nila na ito ang pangako na darating ang Mesiya na magliligtas sa sangkatauhan. And then, nakita nila ang sanggol na ipinanganak sa sapsalan. And they worship the Lord. And the angels continue singing a hymn for the Lord. At nakita nila at ang mga humble shepherd na ito, sila ang nagbalita ng magandang balita na ang Diyos ay isinila, ang Mesiya ay isinila. But some people will not believe. Bakit? Anong dahilan ng tao? To see is to believe. Hanggang ngayon naman, di ba? Ganun pa rin ang mga tao. Pero, dumating dito si Jesus in perfect humility. At pagkatapos nito, hanggang sa lumaki siya, tinulungan niya ang kanyang ama si Jose na isang karpintero. Tumulong siya sa mga ginagawa ng tatay niya. And after 12 years old, the Bible was silent. Hindi na pinakita kung ano ang naging buhay niya. But there are some Bible scholars na gumawa pa rin ng mga pamaraanan kung ano nangyari sa buhay ng Panginoon. And then he showed up at the age of 30. At the age of 30, lumabas na siya para i-tempt. Nang nag-tempt doon sa heaven, i-tempt siya. Anong tempt? Lust of the flesh, lust of the eye, and the pride of life. What is lust of the flesh? Itong mga bato na to, di ba gutom ka dahil nag-fasting ka ng 40 days? Sige, kainin mo to, tinapay ito, mapupusog ka. But the Lord says, hindi lamang sa tinapay na mapupunan ka. So, ano na naman, saan na naman siya dinala? Tinakita sa kanya ang magandang lupain, dinala siya sa isang maganda para makita niya ang panoramic view ng mundo. Ibibigay ko sa iyo lahat ito sa bahin mo lahat. And then the third one. Sige, kung talagang Diyos ka, magpahulog ka nga dyan sa mundo. Magpatihulog ka, dalala mo, mabubuhay ka, magpatihulog ka. Tingnan mo ang hamon ng kaaway. It is the lust of the flesh, the lust of the eye yung pinakita sa kanya, and the pride of life. Yan ang pinakita mo. So, after that, nagsimula ng ministeryo ang Panginoon Jesus. What kind of ministry? Tinawag niya ang mga humble fishermen. I will make you fishers of men. Tinawag niya ang mga ito, hindi para okunin nyo ang isulat nito, isulat nito, ganito ang gagawin nyo, ganito. No! Just follow me. Tingnan nyo lang ang ginagawa ko, sunod lang kayo. Tinuruan niya mga disipulo ito, ng mga humble beginner, mula sa pagkabata, mga mangingisda, mga panggagawa, ang mga tinawag niya. Kung gusto niya ang matatalinong tao, he has to call the Pharisees, the Sadducees, ang mga matatalino during that time na sinasabi, kami lang ang nakakaalam ng salita ng Diyos. Kami lang ang nakakaalam, hindi kayo. Hindi walang tinawag na pareseyo or sadduceyo. Sadduceyo. Kaya siguro tinawag sila sad. Malungkot ang kanila dahil hindi nila kilala ang Panginoon. Ako lang may sabi ko. Kasi sad eh. Sad. Ako lang po may sabi nun, hindi ko sa Bible. Said, the Sadducees and the Pharisees. Hindi niya tinawag yan. Mga doctors of laws na tinatawag during that time, hindi niya tinawag yan mga matalinong tao. But they keep on talking with the humblest of the people in the world. Mga mangmanga, mga mangingisda ang gumagawa at sumusunod sa Panginoon during that time. So, sabi ni Jesus Christ, kung anong mga ginawa ko, higit pa rito ang mga gagawin ninyo. Imagine that. Sinabi niya doon sa kanya mga tinutulungan. Greater than these things that I have done to you. Nakakakilabot, di ba? Pero nanggaling yan sa bibig ng Panginoon. Sino kausap kayo ng Panginoon? We, the believers in the Lord Jesus Christ, is the one whom the Lord is talking about. Tayo ng mga mananampalataya, tayo ang kinakausap kayo ng Panginoon. Greater work than I have done, you will do.
Are you there? Amen. Narinig mo yun? But we sometimes do not believe. So, nakita ng Panginoon ang kakulangan ng tao. Kinumpleto niya ang 12 disipulo, pero nagbudas nga yung isa. No? Alam mo ninyo kung sino yun. So, nakumpleto na ang mga disciples, and then the Lord has something to do. Aalis na ang Panginoon because kumpleto na yung 12. Alam niyo na ang lahat, alam niyo na ang tinuro ko sa inyo, kayo ang gagamitin mightily ng Panginoon. So, ang mga disciple na ito kumala, namatay na ang Panginoon, namatay na ang Panginoon, minako sa bundok ng Kalbaryo, inangkin lahat ng kasalanan ng tao para ang sino mang sumampalataya sa Kanya hindi na mapapahama kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. You know that? Alam niyo, ang implication ng buhay na ito, tinuturo ng Panginoon sa atin. You cannot depend upon yourself. Hindi ka ililigtas ng religion mo. Ang magliligtas sa iyo, ang relasyon mo sa Panginoon na sinasamba mo. Amen. Kilala niyo ba ang Panginoon na sinasamba mo? If we're talking about the God of the Bible, not the God of the Egyptian during that time na walang nagawa kahit konti sa kanila. Yun ang tinatawag ng mga Diyos-Diyosan. Pero ngayon, kung ano ang 100% na pinag-uukulan mo ng panahon mo, it is your God. Why? You're not time with the Lord. You're not reading the Bible. Hindi mo sinusunod ang kanyang alipin-tubig because you are too busy for your family, for your work, for anything, for your business and everything that you want to do. Anong tawag doon? Pinatalikuran nyo na po unti-unti. Be watchful na unti-unti you are missing the mark na inilagay ng Panginoon. Ito ang mark, but you overstep the mark. Iniwanan mo, nilampasan mo ang mga katutunan niya. Kaya, makikita natin ang mga ehemplo na binibigay ng Panginoon. Wala tayong ibang masasandalan. Makita natin, napakalaki ng Egypt, napakaraming armas, napakaraming tao, napakaraming kayamanan. Ang Egypt, ang Africa or Ethiopia, napakayaman din during that time, pero ano ang nangyari sa kanila? They could suffer needs and humiliation. Ano yung needs nila? Kabuhayan nila, nawalang lahat. Kayamanan nila, nawalang lahat. Kahihiyan ang itinulot sa kanila to the point na lalakad sila, walang pansaping sa palalakad sila. Old, young and old people, naked and hanggang dito na lang, sabi, labas na yung mga pigi nila. Bakit? Wala na silang maisuot. Wala na silang magamit. Ito ang sinasabi ng Panginoon. We are fully dependent upon the things that we know that will save us. Halimbawa, magulang nagpunta sa abroad as a domestic helper para ang kanyang anak na narito ay patuloy niyang sustentuhan, ay para tuluyang itong anak ko, papaaralin ko, para wala kaming pera pero mag-a-abroad ako, para magsasakripisyo ako para sa alang-alang sa anak ko na makatapos siya ng pag-aaral. What you're doing, you're investing your children. Bakit? Pinapaaral mo siya para in the future, siya ang kukutok sa'yo. Siya ang mag-aalaga sa'yo. Siya ang magpapagamot sa'yo. Siya ang magbibigay ng lahat ng need mo. It must not be. Kaya, yung magulang sometimes, nagpapakahirap doon, nagsasacrifice sa ibang bansa, para isweldo niya, ipapadala sa anak niya para makapag-aral. Yung anak na nandito, hindi alam na homesick yung nanay niya doon, umiiyak na lang, pero alang-alang sa anak ko, sige, magtatrabaho ko para mapapag-aral ko. And time has come. Kung minsan, sa sakripisyo ng magulang,
Nangangayayat na sila doon sa pag-iintindi ng kanilang pamilya dito sa Pilipinas. Nagkakasakit, nahihirapan, minsan parating patay. Are you there? Amen. Sometimes, yung pinag-aral niya, iniluluha na lang niya, pinapag-aral niya, elementary, high school, college, pinakuha ng course, hindi natapos, nag-asawa. Pagdating ng nanay na dito, walang maitutulong ang anak niya sa kanya. Children must focus on their studies, paniliwan ng inyong mga magulang. Kailangan mag-focus tayo. Pinapaaral tayo, merong mga estudyante pa rin dito, mag-aral tayo. You have to honor your parents sometimes. You have to honor them. Give them flowers, Nay, ito po. Kahit hindi ako nakatapos, mahal kita, Nay. Kahit hindi ako nakatapos, ito po ang bulaklak. Not to give that flowers when the seed is already dead. Hindi na niya makikita yung magandang bulaklak ng bumamela na yan. Hindi na niya maaamoy yan. Now is the time to give honor to your parents dahil hindi mo mararating ang anuman sa buhay mo o hindi sa magulang mo. Amen. Wala kang kakayahan. Lahat na meron ka ngayon dahil sa pagsusumikap ng magulang mo. Because you are fully dependent upon your parents. Ito ang kapanahonan ngayon. Bakit ko alam ito? Ang dami nangyayari nakikita ko minsan sa Facebook. Paghirap yung nanay niya, dumating dito, nakapax na. Tapos sasagutin nila sa airport, maiiyak sila doon. Nanay, bakit kita? Marininig ka ba niya yun? Bibigyan mo ng sampagita para mapaho. Hindi na niya maaamoy yan. Wala na, tapos na. Tapos na ang lahat. Kaya habang may panahon pa, pinapaaral kayo, mag-aral kayo. It is for your future. Para sa inyo rin yan. Para sa inyo rin yan kinabukasan. Hindi para sa magulang nyo yan eh. Natutuwa ang magulang mo pag nakita na nakatapos kayo. Parang binigyan niyo siya ng trophy na kahit na matanda na siya, payat na siya, mukhang gutom na, natutuwa pa rin at papalakpakan ka pa rin niya. Because ikaw ay anak niya. Na sa pamamagitan ng pagsusumikap niya, nakatapos niya. Ito lang ay hinihintay ng magulang. Ang makita kayo na masaya, nakatapos, kung pinapapag-aral kayo, nakatapos kayo, isang malaking plaki na yan sa buhay niya. Kaya, sa panahon ngayon, honor your parents. Parangalan mo ang mga magulang ninyo. Hindi naman bonggang parangal. Kung ano lang, kahit mga soft drinks lang at kopya, pwede na. Basta't magkasama kayo, magkapiling kayo, inaakap mo yung parents mo na nandyan pa, buhay pa siya, ipakita nyo na ngayon. Huwag nang hintayin pa yung bukas na wala na siya. Hindi ka na niya mararamdaman. Baka magka-Alzheimer na. Sino ka? Ngayon na. Now is the accepted time in our lives. To give honor to our parents. Masarap maramdaman yun. Masarap ang pakiramdam ng magulang, pati ng anak. Alam nyo ba, pinagpapala ang mga ganun. Gusto nyo pagpalaan kayo? Honor your parents now. Sabi ko na sa inyo, kahit kopya lang ata. Taho, o kaya, ganun lang. Yun lang kaya ko. Tuwa-tuwa ang magulang mo, akabi mo, Nay, I love you. Yun lang ma. Mapaparangalan mo na ako. Huwag na natin hintay pa. Yun natin ang nangyari sa Egypt. Ano inaasahan nila? Magulang, hindi tayo aasayan. Hindi tayo manghihingi sa mga anak. Because we have pride. Meron ba kayong pride? Sometimes, hindi ba, pwede naman pambili ng ganito, pwede pambili ng ganito. Hindi. Meron tayong pride, hindi ako manghihingi sa'yo. Gusto mo lang maging masaya ka, makatapos ka. Pero kung bibigyan mo pa rin ako, magpapasalamat pa rin ako sa'yo.
Ito ang takbo ng buhay sa panahon ngayon. Mga magulang natin, nagsasacrifice dahil hindi natin kayang abutin kung anong meron tayo ngayon kung wala sila sa buhay. Ito ang tinatakbo ng ating, dito natin ilagay ang application. Dahil yung Judah and Palestine, umasa. Kaya ang magulang sometimes, umaasa rin na ang anak ko, pinapapag-aral ko, kaya ako nag-domestic helper para pagdating ko, doktor na yun, teacher na yun. Pagdating mo, wala pala. Hindi ba napakalungkot sa isang magulang na pagdating na isasagot ng anak niya sa kanya, ako, di ba? Parang, you miss the mark that the Lord has given you. Kaya sa panahon ngayon, sabi niya, magtiwala tayo sa Diyos. Wala tayong makapapagtiwalaan. Nobody but God alone ang pwede natin pagkatiwalaan. Ano ang mga pinagdaraanan natin sa mundo ito? God is looking at ourselves. Ano ang katayuan natin ngayon sa buhay na ito? Let us talk to God. Yun ang gusto ng Panginoon, marinig ka lang. Marinig ka ng Diyos. Ang Panginoon naghihintay lang. He's waiting for you to talk to Him. Gusto ng Diyos, marinig ka, magkwento ka sa Kanya, Lord, alam mo, kagabi, ganito. Masayang pakiramdam mo dahil nakikinig ang Diyos sa iyo. Dahil bilang anak, gusto ng Diyos na naririnig ng magulang kung sinasabi mo sa Kanya. Ikwento mo sa Panginoon yung buhay mo, yung gusto mo, yung nararanasan mo. Mahal ka. Gusto mong akapin ng Panginoon wherever you are. Gusto niya madama mo yung init ng pagmamahal ng Panginoon. Paano mo magdadam yan? Seek the Lord while you are still here. Hanapin mo na ang Panginoon habang nandito ka pa. Mga anak, hanapin nyo na ang nanay nyo, ang tatay nyo. Hindi hanapin, nasa bahay yata nyo. Ipakita nyo na yung pagmamahal ninyo habang nandyan pa sila. Walang nakakatiyak. Nobody for sure know when your parents will be young. Hahanapin mo siya pero wala na. Mga kapatid mo, wala na. Ikaw na lang ng isa. Sino? To whom will you turn to? Pakita mo na ngayon kung gaano sila kahalaga sa'yo. Dahil napakahalaga mo sa paningin ng Panginoon, ikaw ay napakahalaga sa iyong magulang at sa Diyos. Because you are the Son of God. Because you have received the Lord Jesus Christ as Lord and Savior of your life. And the Holy Spirit was given unto you. Binigay na sa iyo para samahan ka wherever you go. And the Lord said, I will never leave you nor forsake you because you are my child. Ikaw ba yun? Amen. Hallelujah. So, huwag tayong magtiwala sa iba. Pagkatiwalaan mo ang magulang mo, pagkatiwalaan mo ang Diyos na lumikha sa iyo. Dito ang buto pag-aaral. Dito yung nilagay kong application. Dito natin nilagay kung paano hindi depende ang magulang sa kanyang anak. Dahil kapag pinaaral mo yung anak mo na gusto mo ganito para pagtanda mo may susuport sa iyo, that is what we call you are investing for your children. Hindi po tama yung ganun. Kaya, ang pagmamahal ng Panginoon ay laging sagana at sapat because God in our life is more than enough. Tama po ba? Yes. God is more than enough. Yes. So, yun po ang buod ng mensahe na gustong ipadala ng Panginoon para sa atin lahat. Honor your parents while they are still alive. Nandito pa sila. Ang Panginoon ay nakatingin sa iyo. Whatever you have done to the least of your brethren, saith the Lord, you have done it to me. Sabi ng Panginoon, ano man ginawa mo sa iyong kapwa, sino pa man sila, ginawa mo yan sa akin. Sabi ng Panginoon. Let us stand.
Father in heaven, we thank you for the message that you have given us. Maraming salamat po sa buhay ng Juda at ng Palestina na dumipende, Panginoon, sa malalaking bansa. But now in our lives, we are fully dependent upon the Holy Spirit that you have given us, Mother God. We are fully dependent upon the name of the Lord Jesus Christ of Nazareth. Maraming salamat po sa binigay mong mensahe sa amin na pagpapalain kami, maging ang mga nasa Facebook Live, maging pagpapalang meron kami ganun din sa kanila. Salamat sa biyayang ito, Panginoon, sa iyo ang patuloy at parangal sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Kung meron pong bago or nangangailangan ng prayer sa mga sandali ito, please come po. Sino man po sa mga sandali ito ang nangangailangan ng panalangin. Lapit lang po tayo sa tayo po na nasa mga upuan, please pray for this dear sister. Alam niyo po,
Sa mga bago po na nasa Facebook Live, gusto niyo po tanggapin si Jesus as Lord and Savior of your life. Sumunod po kayo sa panalangin. Sa
Sabi po ng Panginoong Jesus, maraming salamat na tinawag mo ako sa oras na ito. Isang makasalamat. Pero sa oras na ito, nabigay ko ang mensahe mo by the cross. Pinatawag mo ako lahat. Kaya binubuksan ko po ang aking puso. Tinanagdag kita as Lord and Savior of my life. Salamat sa mga bayan ko sa mundo ng Kalay at ngayon sa kaligtasan. Maraming salamat po sa biyaya ng kaligtasan ng kalong. Pinupuri kita at pinasasalamatan sa pangalan ng Panginoon Jesus. Let us pray for the bread and wine. I rather thank for you. God in heaven, we thank you for blessing this bread and wine, representing your body and your blood. Maraming salamat po sa biyaya ito na makapili ka namin sa pagkakaibigan ito. In Jesus' name we pray. Amen. Hindi natin inubuti pa sa pagkakataong ito ang the last supper na ginawa ng Panginoong Jesus. Noong napanahon ngayon, nakapiling niya ang kanyang natispo. That is the last supper. Inubumita natin ito na may halong pagpapala at pagpapahuluga sa harapan ng Panginoon sa atin. Hallelujah. At ang sabi ng Panginoon, for I have received of the Lord that which also I delivered unto you, that the Lord Jesus, the same night in which he was betrayed, took bread. And when he had given thanks to break it, and said, take, eat, this is my body which is broken for you. These do in remembrance of me. After the same manner also he took the cup. When he had supped, saying, this cup is the New Testament in my blood.
This do as oft as you drink it in remembrance of me. For as often as you eat this bread and drink this cup, you do show the Lord's death till He comes. Are we blessed? Hello? Na-bless po ba tayo? Amen. Start po, tayo naman yung mag-bless kay Lord sa pamamagitan ng ikapo natin. It's a way of giving back to God kasi alam naman natin, si God yung source ng lahat natin. Sabi nga sa narinig ko, yung binibigay mong 10%, kanya talaga yan. Wala ka pang sacrificial giving yan, yung galing talaga sa iyo. So sabi nga, pwede kang magbigay sa hindi mo mahal, pero hindi ka pwedeng magmahal na hindi ka magbibigay. And express natin yung love natin kay God through giving para magamit po sa bulwagan ni God. Hawakan po natin yung kaloob natin at ihanda. Sige po, okay na po. Sige po, ano na po natin yung kaloob natin, ipag-pray po natin. Sige po, ibigay na po natin yung kaloob natin. So, ayan po. So sa pagbibigay nga po, tinitingnan ni God yung puso natin. Hindi po siya nakatingin sa amount, hindi po siya nakatingin kung gaano kakadalas ang bigay, hindi siya nakatingin kung tumutulong ka sa iba. Oo, unang-una tinitingnan ni God yung puso mo. Kasi kahit na magbigay ka na masama yung loob mo, di ba? Hindi siya i-honor ni God. Hindi niya mababaliwala yun. Kaya lagi po natin tandaan, pagbibigay natin, dapat tama yung motibo natin. Tama yung laman ng puso natin. Hindi dahil napilitan tayo, nahiya tayo sa katabi natin. Huwag pong maging ganun sana yung intention natin. Bigyan natin yung para kay God kasi mahal natin siya at siya yung Diyos natin. Siya yung source ng lahat ng tinatangkilik natin. Siya yung nagbigay sa atin ng ability, ng kakayanan para makapag-work. Yun, para maging blessing sa iba. At ilay hands po natin yung kaloob natin. Father God, once again, salamat po Lord sa pagkakataong ito, Lord, na makapagbigay para sa inyong gawain. Salamat po Lord dahil hindi niyo po kami pinagkukulang sa araw-araw ng aming buhay. Salamat po Lord dahil patuloy niyo po kami binembless sa kabila ng mga trials, ng mga nakakaharap namin na hindi maganda sa araw-araw ng aming buhay. Patuloy lamang namin ma-appreciate yung biyaya nyo, yung pag-ibig, yung pagmamahal nyo. At Lord, sa aming kaloob na ito, dalangin po namin Lord na magamit po ito Lord para sa inyong gawain. Bless niyo po Lord yung bawat isa na patuloy po Lord na nagsusumika para makasunod sa inyong kalooban. Bless niyo po kami sa aming trabaho. Bless niyo po yung mga estudyante. Bless niyo po Lord yung bawat isa Lord na patuloy nagtitiwala. Dahil lamang Lord, mahal po kayo at sa mga biyayang patuloy pinakakalaw niyo. Minsan pa Panginoon sa inyo lamang ang lahat ng papud pasasalamat sa Panginoon Kristo Jesus. Amen. So ang announcement po, yung may mga anak po, may mga chikitik po, every Saturday po, 5 p.m. meron po sila sa G-Meet. Kung hindi pa po nai-involve yung anak nyo doon, PM nyo lang po si Sister Santa para ma-join po kayo sa group. Tapos po sa adults, every Friday po, 7:30
7:30 po, every Friday po. Kung gusto niyo rin po sumama, mag-PM lamang po kayo para maisama kayo sa group. Yun, malaking bagay po kasi sa group eh. Kasi doon po, pwede po tayong magtanong, pwede tayong magsalita. Lalago po tayo doon sa madaling salita. Tapos sa young adult po, every Saturday po, alas 8. Yung mga young adult po na hindi pa po or interesado mag-join po sa amin, PM lang po. At tapos, yung mga wala pang ministry, sino yung mga walang ministry? Join po tayo. Tulungan tayo, di ba? Nasa isang isang bangka tayo, magtulungan po tayo para sa ikauunlad ng gawain God. Sige po, tinatawagan ko na po ang music ministry. Praise the Lord. May lahat po ay magsitayo. Lahat tayo bless. Amen, syempre. Palakpak naman po sa Panginoon. Yan po kayo the best. Ayun.
Tayo po ay manalangin. Let us bow our head in prayer. Muli, Panginoon, maraming salamat po sa mensaheng ibinigay mo sa amin sa araw na ito. Maraming salamat sa mga buhay na pagpapala at sa mga paalala, Panginoon, para sa amin lahat. Maraming salamat sa paglutas sa mga suliraning pinagkaniwala namin sa iyo. Patuloy mo pong pagpalain ng lahat, bawat isa sa kongregasyon na ito. At kung anong pagpapala ay nahinda po ninyo para sa amin, ganung pagpapala rin ang mga tanggap ng mga nasa Facebook Live na nanonood dito, Panginoon. Lord, maraming salamat sa kapayapaan ng buhay, sa kasaganaan ng buhay na kaloob mo, kagalingan at kapayapaan na nagmula sa iyo. Kaya, Panginoon, hayaan mo, ibalik namin sa iyo lahat-lahat ng pagpupuri, lahat-lahat ng pagpapasalamat, pagpaparangal at pagsamba para sa iyo lamang. Dalangin po namin ang lahat ng ito sa matamis na pangalan ng Panginoong Jesus. Tayong lahat na magsabi na, Amen! God bless you! I receive the blessing. Pwede na po tayo pumunta sa cellphone natin.